Bagyong tatawaging Pepito, isa ng severe tropical storm. Alerto, mabilis na lumakas ang bagyong Manyi na tatawaging Pepito at isa ng severe tropical storm bago ito pumasok sa PAR mamayang gabi. Ibig sabihin malakas na siya bago pa makapasok ng PAR. May lakas na itong 100 km per hour at bagsong 130 km per hour, ayon sa Japan Meteorological Agency, JMA. Inaasahang dadaan ito malapit o direkta sa Bicol Region, sa kasusunurin ng Central Luzon, at maapektuhan ang Calabarzon at Metro Manila. Ngayon pa lang, buong mainland Luzon at Eastern Visayas ang dapat magbantay sa kilos ng bagyo dahil magbabago pa ang lakas at kilos nito. Maging alerto Bicol Region at Central Luzon, track ni Bagyong Manyi, Pepito, lalo pang bumaba. Ang Bagyong Manyi ay kasalukuyang inaasahang kikilos patimog kanluran sa susunod na 12 oras dahil sa impluwensya ng high pressure area sa timog ng Japan. Pagkatapos nito, inaasahang babalik ito sa direksyong kanluran habang papalapit sa silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Posibleng pumasok ang bagyong ito sa PAR ngayong gabi, 14 ng Nobyembre, at tatawagan itong Pepito sa sandaling pumasok ito sa ating teritoryo. Sa loob ng PAR, inaasahang kikilos ang bagyo patungong kanluran mula bukas hanggang Biyernes, 15 ng Nobyembre, bago ito lumiko patungong kanlurang hilagang kanluran mula Sabado, 16 ng Nobyembre, hanggang sa natitirang bahagi ng forecast period. Batay sa kasalukuyang track forecast, posibleng maglandfall si Pepito sa silangang baybayin ng Katimugang Luzon sa katapusan ng linggo, 16 o 17 ng Nobyembre. Subalit, dahil sa posibilidad ng pagbabago sa forecast track lalo na sa ika-4 at ika-5 araw, maaaring magbago ang landfall point mula sa silangang baybayin ng Gitnang Luzon hanggang sa silangang baybayin ng Silangang Visayas. Inaasahang lalakas pa ang Bagyong Manyi at magiging isang malakas na tropical storm bukas ng hapon o gabi at maaaring umabot sa kategoryang bagyo pagsapit ng bukas ng gabi o Biyernes ng madaling araw. Hindi rin isinasantabi ang posibilidad ng mabilis na pag-intensify nito, kaya't posibleng umabot sa kategoryang super typhoon ang bagyo habang nasa karagatang Pilipinas at maglandfall ito sa peak intensity. Bagaman masyado pang maaga upang tukuyin ang eksaktong mga lugar na maaapektuhan, halos buong Luzon ay nasa peligro ng matitinding pagulan, malalakas na hangin, at posibleng storm surge na maaaring magdulot ng mga epekto sa mga naturang lugar. Kahit magbago ang landfall point, maaaring maranasan pa rin ang mga panganib sa lupa at baybayin kahit sa mga lugar na wala sa direktang dadaanan o nasa labas ng forecast confidence cone. Pinapayuhan ang mga komunidad sa Luzon na manatiling naka-antibase sa mga update at maghanda para sa posibleng mga panganib na dulot ng bagyong ito. Breaking, walang pasok sa Albay simula mamayang alas 12 NN ng tanghali, pati na rin bukas, November 15, 2024, upang mabigyan ang lahat ng oras upang makapaghanda sa paparating na Bagyong Pepito, Manyi, na inaasahang tatawirin ang Bicol Region bilang malakas na bagyo, ayon sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa bago pang update. Thank you for watching, don't forget to subscribe, be safe.